Hello, magandang umaga sa inyong lahat. It's Saturday and we're back again. Now, nandito tayo ngayon sa ginawa kong mini power wall dito sa labas lang ng toolshed natin. Sinet up ko ito noong mga nakaraang araw purposely to give way at matest natin yung ating bagong inverter dito. Yan, yung puti. Meron akong video niyan, ilalagay ko dyan sa screen. Maganda ang performance ng inverter na to. So kung gusto nyong mapanood yung full review ko, ay ilalagay ko sa end of the screen sa video na ito. Ang battery ginagamit ko dito is yung 100Ah na cylindrical cells. This is a 12 volts battery. So malimit ko itong gamitin, kaya minarapat kong ilagay na dito at iset up na dito sa ating inverter para mas lalong magamit natin siya. Now, para mapakinabangan ko ito, ang ginawa ko ay sinaksak ko dito yung refrigerator namin at yung internet modem dito sa bahay. Kaya ang naka-plug in dito sa inverter na ito ay dalawa lang, yung ref and yung internet modem. And dito naglagay lang ako ng extension para sa mga essential charging, yung electric fan, and yung mga other cellphones na charge natin. Ang pinaka main na sinusuplayan nito is yung ating refrigerator and yung ating internet. Yung specs ng refrigerator namin ay ilalagay ko dyan sa screen para may reference lang kayo. Kasi kung iniisip nyo na gusto nyong mag-supply ng power sa refrigerator nyo and internet only, ang 100Ah na battery is enough sa ganitong setup kung yan lang ang papaganahin nyo. However, kailangan nyo lang mag-innovate ng konti gaya ng ginawa ko dito. So dito sa tabi, naglagay ako dyan ng module. Meron akong video nyan, ilalagay ko dyan sa screen para mapanood nyo after this video. Ilalagay ko yan sa end of the screen. Yan yung procedure kung paano ginagamit ang module na yan. So dito meron tayong power supply na ito yung magcha-charge sa battery natin once malobat na siya. Dito naman meron tayong SRNE na 40 amps and ang nakakabit dyan na solar panel is 550 watts. Dyan sa SRNE na yan, ang maximum solar power na kayang ikabit dyan is only 550 watts. Kaya sakto lang yung wattage na nilagay natin dyan. However, hindi naman lahat ng araw ay ideal weather condition, kaya hindi naman inaabot yung 550 watts talaga. Pero from 9 to 2 p.m. or maybe 3, pag medyo under ideal weather condition, ay puno na kaagad yung battery natin. However, there are times na makulimlim, maulan, so kinukulang yung charging ng solar panel natin. Kaya ginamitan ko nitong module. Ang module na ito, dito makikita nyo, dito, kapag inabot na yung 13.3 dyan, yung charging natin ay magi-stop na yan. So dito, naka-ready lang palagi itong power supply natin. So pag stop niya dyan, patuloy pa rin ang charging ng solar panel. And dito naman sa down niya, 11.5 volts. Sa ngayon, tingnan natin ang voltage ng battery natin. So dyan meron tayong 13.12. So okay pa siya. Kaya ang module natin ay hindi pa na-activate. Pero kapag inabot na yung voltage na 11.5, yan, automatically, yung relay, mag-activate yan and mag-charge yung battery natin through our power supply na naka-plug sa ating DU or sa ating other power supply, like kung may another solar setup ka. Ako kasi naka-plug yan sa solar setup din, dun sa malaking setup ko. Pero pag wala din yung charge, automatic sa DU yan mag-charge. Kaya continuous yung power source na galing sa ating inverter. And kapag inabot niya naman yung 13.3, mag-i-stop na yung charging ng power supply and sasaluhin na yan ng ating solar panel para ma-continuous yung charging niya. Kaya ang paggamit natin sa inverter ay continuous lang. Kaya yung refrigerator natin and internet ay may sarili siyang power source. So continuous ang paggamit natin and wala nang human intervention yan. Cycle lang siya, mag-iikot-ikot lang siya. Kaya hindi ka na mapupuhyat na halimbawa nalobat yung battery mo around madaling araw, mga 2 a.m. or 3 a.m. Hindi ka nagigising para i-off mo pa yon. So automatically magcha-charge na yan sa ating power supply. And pag umaga na, sasaluhin na siya ng solar panel, magcha-charge na naman siya, and pag 13.3 volts na yon, magi-stop na yung sa power supply mo.
And magpapatuloy na yan yung ating solar panel hanggang maghapon na yan, hanggang mapuno na yung battery natin. So yung power supply natin is only a backup kapag nalubat yung ating battery sa mga alanganin na oras. Sasaluhin siya, and itong module na ito ay nako-customize yung settings nito. Kaya I suggest panoorin niyo yung video dito kung paano siya ginagamit. May mga oras kasi noon na nalulubat yung battery sa mga alanganin na oras. So mapupuyat ka, gigising ka para i-off lang yung inverter kasi tutunog yan, may istorbo kayo. Pero pag meron kayong ganitong backup plan, ay hindi na, continuous na yan. Anyway, kahit pa maggastos siya ng konti sa power source nyo sa grid, wala namang problema dahil yung charge mo after that na mapuno, ay gagamitin mo naman yan para mag-supply ng power sa ating mga appliances. Ang idea kasi dito, instead na bibili ka pa ng another source of setup na solar panel, additional battery, karagdagang gastos yun at mahal yun. Now, kung sa tingin nyo konti lang naman ang kulang para masustain yung power nyo hanggang sa mag-umaga, ay ito yung isang option dito, yung power supply, at sasabayan nyo lang nitong ating module. So dito again, yan, nasa-set up kasi yan. Sinet up ko lang ito sa 13.3 para enough lang siya na hindi naman masyadong magamit yung grid. Pwede nyong babaan yan, yung 13.3, gawin nyo lang 13.2 or 13.1, enough na hindi lang tumigil yung inverter natin para hindi maputol yung supply ng power sa ating mga equipments or appliances. So dito naman, ngayon, 81 point something lang yung consumption. And hindi naman ito inaabot ng more than 200. Sa nakita ko dito, 150 watts lang yung pinakamalakas dito. Yung ref, kasabay na yung ating internet modem. And other essential charging. So, yun lang ang ginagastos niyan. Kaya nasabi ko na overkill yung ganitong inverter dito. So, kung meron kayo at least 500 watts, medyo mura yon. So, tama na. Enough na para masustain yung ganitong mga load like yung refrigerator and internet modem. Meron kasing mga tao na hindi naman gustong full setup sa solar na the whole house ay iso-solar. Gusto lang nila ay yung mga essential lang. Katulad nung internet lang, ref lang, TV lang, mga ganon. So, ang ganitong setup ay pwedeng-pwede na, provided na para hindi kayo mabitin, nilagyan ko ng konting innovation para masustain yung magdamag. Kasi sa gabi, wala na tayong solar, wala nang araw yan. Kaya nag-aasa na lang yan solely dun sa na-stack na power sa battery. Now, kapag naubos yun ang problema dahil mag-i-stop yung ating power source. So, by way of putting a power supply sa ating battery, masusustain yung magdamag, and kinabukasan, pag may araw na, magcha-charge na siya sa ating mga solar panels. So, sa idea na to, ang inverter na pwede nyong gamitin dito is 500 watts o maybe 1,000 watts. So, nasa sa inyo na, depende sa gusto nyong mapaggamitan na mga loads. So, diyan kayo magbe-base kung anong mga gusto nyong ilagay sa kanya. So, the more na load na ilalagay mo, the more power na kailangan sa ating mga inverter. So, ang idea ng setup na to ay para doon sa mga tao na hindi naman masyadong gustong mag-full off-grid. Para may option naman sila, halimbawa gusto nilang paganahin ay yung mga selected appliances lang sa kanilang mga bahay na hindi naman masyadong magagastusan. So, ang internet importante yan. Hassle kapag blackout and may mga calamity, wala kayong internet. Pero kung ganito, may setup kayong maliit, hindi kayo gagastos ng masyadong napakalaki, ay mapapagana nyo na siya ng 24/7. So, option lang naman ito para dun sa mga kaibigan natin na gusto rin mag-experience ng pagsosolar, and then so later on, kung gusto nyong mag-upgrade, pwede na kayong mag-upgrade dun kapag meron na kayong enough budget para sa pangmalakihan na setup. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana ay nakatulong sa mga kaibigan natin na nag-iisip mag-setup ng kahit yung mga typical na mga setup lang sa bahay natin. Sana ay nakatulong sa inyo at nakabigay tayo ng konting idea.
Yung mga ginamit nating materials dito sa video na to, like itong inverter and other equipments, ay ilalagay ko sa description box para ma-check nyo and kayo na rin mag-compute kung magkano aabutin ang ganitong maliit na setup. Okay, so then God bless everyone, keep safe always, subscribe, bye!